Shabbat Shalom. Ngayon po ang pag-aaralan natin ay ang Torah portion. Ngayong Sabado ay Tazria Metzora. Yan po ay salitang Hebreo nang ibig sabihin ay she will conceive. Leper. Yung Metzora, yan po yung sakit na leprosy or ketong. So, yan po, para maunawaan po natin, basahin po natin, pakibasa po. Ito pong Leviticus chapter 12 verse 1 to chapter 15 verse 33. Yung 2 Kings chapter 4, ayan po, up to chapter 5 and then chapter 7. And pwede nyo po i-pause yung video para mas maunawaan nyo po or makita nyo po yung mga Bible verses at mabasa nyo po muna siya. Okay? So, makakatulong po yun para mas maintindihan nyo po yung mensahe ng Diyos para po sa ating lahat ngayong Shabbat po, ngayong Sabat, okay? Ngayong Saturday. And ito po yung sa New Testament, Britada siya. Yan po yung salitang Hebreo, Hebrew language din po. Kasi po ang Bible ay originally in Hebrew language, okay? So, yan po sa Mark, and then sa Luke, and then sa Romans, and then sa Hebrews. So, ano po yung leprosy, no? Again, pag binasa nyo po itong lahat, mas mauunawaan nyo po yung mga sasabihin ko. At marami pa pong mensahe yan. Hindi lang po yung mga sasabihin ko, kundi marami pa pong i-reveal sa inyo ang Diyos. Basta po, ang importante, magdasal po muna kayo, na bigyan kayo ng wisdom and understanding para maunawaan nyo po yung binabasa nyo at may apply po natin sa practical na buhay. Okay, sa araw-araw nating pamumuhay. So, ito po, si Yeshua or Jesus, okay, ang kanyang pangalan sa Hebrew ay Yeshua, which means salvation. So, siya po ang ating healer, ang ating tagapagpagaling or tagapagligtas. Hindi lang po physically, pati po spiritually. Pero kailangan po natin ito. Repentance with obedience or good works. So, pag nag-repent po tayo ng ating mga kasalanan, proseso po iyon, no? Pero pagkatapos po ng pagsisisi, ay dapat makita po sa action natin na meron po tayong ginagawa, no? Na mabuti sa Diyos at sa ating kapwa. So, ito po, yung nangyari ay yung leprosy po. Ipinaliwanag po dito ngayon sa binasa po natin dito sa Leviticus. Ito po yung mga instruction ng Diyos, no? Para po sa mga taong nagkasakit ng leprosy, no? Or ketong. So, iba-iba po yung mga sakit ng tao at that time. Nandito pa si Jesus ay nagpagaling po siya. Hindi lang po ng may mga ketong, kundi pati po yung ibang mga sakit, no? Pero alam niyo po ang cause talaga ng ketong pag binasa po natin yung sa Leviticus ay yung Lashon Hara or yan po yung gossip, no? So, sa Tagalog, yan po yung chismis. At yan po ay nakakasira ng buhay, no, ng ibang tao. So, yan po ay may, kumbaga may epekto physically. At yun nga po, yun ang nangyayari po sa mga tao na nag-engage po sa ganyang kasalanan. Nagkakaroon po sila ng sakit sa balat or skin disease, no? At yung mga ginagawa po natin sa ating buhay, no? Yung mga kasalanan, may epekto po yan sa physical, no? Sa ating kalusugan. So, ang nangyayari po sa mga taong dati na may leprosy ay ina-isolate po sila, no? Hindi dahil nakakahawa yung leprosy, kundi dahil kaya sila ina-isolate para ma-realize nila yung kasalanan nilang ginawa, no? So, yung, kumbaga, binubukod sila sa komunidad, no? At iyon, may proseso po din yun, no? Na ginagawa nila yung 7 days o obserbahan kung magaling na siya. Pag hindi pa rin, another 7 days
So, para pong yung nangyayari ngayon, no, sa COVID, 14 days din po ang quarantine. Total. So, yung quarantine po is biblical na noong mga panahong yun, pagka may sakit sila sa balat, nagko-consult sila sa priest at inoobserbahan sila ng 7 days and then another 7 days pa uli kapag hindi pa magaling. So, total of 14 days. At yun po, makikita po natin na biblical pala yung nangyayari ngayon, no? Na kumbaga kailangan talaga ganyan yung number of days para ma-check talaga na talagang malinis na siya. After that number of days, kapag wala siyang simptomas, pag okay na yung balat, pwede na siyang bumalik sa community. Pero again, meron pong sinasabi diyan, no, na connected po yun sa spiritual sin, no? Yung mga sakit na po yan, no? At sa social media, napakarami pong mga gossip, chismis po dyan. So, iyan po, no? Iwasan po natin yun na maging cause tayo ng pagkasira ng buhay ng ibang mga tao, no? May mga diseases din po na pinagaling si Yeshua, yung nagbi-bleed ng 12 years na babae. Pinagaling po niya yun dahil sa pananampalataya ng babae na yun. Tapos meron din po na unclean spirit na since childhood, meron pong pinagaling si Yeshua, si Jesus Christ na mga panahon na yun, no? So, mababasa niyo po yan pagka ito po sa mga Bible verse na yan, pag chinek niyo po. At makikita rin po natin dito yung instruction po niya, yung kanyang Torah, no? Torah, which means in Hebrew, God's instructions. So, instructions, paano ang gagawin ng mga kalalakihan, kababaihan, pag meron silang mga, yan, semen, menstruation, pag nag-anak, no? So, yun yung mga bodily discharges, no, ng babae sa lalaki. So, ang kailangan din nila dyan ay maghugas sila ng hindi lang katawan, pati damit, tapos madumi sila hanggang evening. So, mababasa nyo po yan sa Bible na may mga practical application po talaga. At even sa science, magtanong kayo sa doktor, no? Talagang kailangan talaga yung cleanliness, no, sa pangangatawan. Kasi kung hindi, pwede tayong magkasakit, no? At ito rin po sa case ni Naaman, siya po yung commander ng army ng Syria. At dito po, hinanap po niya si Elisha para po siya mapagaling, no? So, meron po siyang sakit, no? Sa balat. At ito po, sinabi sa kanya ni Elisha na sa Jordan River, lumubog siya ng 7 beses at gagaling siya. Sa una ayaw niya maniwala, pero nung ginawa ni Naaman yon, ay gumaling nga po siya. Ngayon, ang nangyari, yung si Gehazi na servant ni Elisha, kasi hindi tumanggap ng bayad si Elisha, no, yung prophet, no, ng Israel. Hindi siya tumanggap ng bayad, pero tong servant niya hinabol si Naaman at yun, dumiskarte kumbaga. At dahil sa kanyang may tinanggap siyang bayad kay Naaman. So dahil sa greed niya, no, ay siya nagkaroon siya ng ketong as white as snow, yung kumbaga kulay puti, no, sa balat niya. At yung leper, yung leprosy, kasi ibig sabihin talaga ng leper ay scales, no, scales sa balat, no. So in short, nagkaroon siya ng skin disease. Pero pinakita rin dito sa pagbinasa po natin yan sa Bible na yung leprosy po ay konektado sa ginawa mong kasalanan. So, isang sakit lang po iyon, pero marami pong mga sakit dati at even ngayon, no, na pag talagang ni-research ninyo, no, ay konektado po sa mga kasalanan na ginawa ng tao. So,
it all boils down, ang punto po dito ay talagang yung kasalanan ay nakakaapekto hindi lang sa espiritual kundi pati sa pisikal na pangangatawan ng isang tao. Kaya kailangan po nating malaman po yan, at pag nalaman po natin yan, kailangan po nating pagsisihan. Kasi nandiyan po ang Diyos para po tayo ay pagalingin. Pero kailangan yung part natin, no, na kailangan nating malaman yung kanyang mga instruction, no, para tayo ay maging malinis, hindi lang sa panlabas kundi lalo na sa panloob, no. Kaya nga napaka-importante na nagbabasa po tayo, lalo na sa panahon na ngayon, no. Pag chinek po natin yung mga nangyayari ay talagang konektado po siya sa mga kasalanang ginawa ng mga tao, ginawa natin. So kailangan po natin lahat magsisi, kahit ako, kahit sino po, kasi lahat naman po nagkakasala ay nasa Biblia po yan na everyone falls short in His glory. So wala pong perpekto. Ang kailangan po natin ay mag-try po tayong sumunod sa Kanya, at unti-unti naman po, no, kumbaga sa bata, napapractice po natin yun. At pag nalaman na po natin kung ano yung tama sa mali at kung ano yung dapat nating gawin, no, ay sundin po natin para po hindi tayo magkasakit, no. Hindi lang po sa physical, no, most importantly yung ating spiritual ay kailangan nating ingatan, no, kasi iyan po talaga ang napakahalaga. At nandiyan po ang Diyos para magpagaling sa atin, pero kailangan po natin kumain hindi lang ng mga healthy foods kundi ng kanyang mga salita, kasi itong kanyang mga salita ang mag-iiwas sa atin, no, para po magpapaiwas sa atin sa mga sakit, no, na yung nga nabanggit ko nga na yung mga sakit, ang punot dulo po niyan ay kasalanan ng tao. Okay, so patuloy po tayong mag-aral at magbasa ng salita ng Diyos, at ingat po tayo lagi. Shabbat Shalom.